Oras sa alas 4:26 ng umaga. Ngayon ay araw ng Miyerkules, ikawalo sa buwan ng Enero sa panibagong taon ng 2025. Nakatutok at nakikinig po kayo sa Rotondang Balita. Kasama niyo po ako, Karotonda ng Bayan, naglilingkod, Riddick Francisco. Magandang umaga, Cavite. Aarangkada na ang ating mga headlines. Gobyerno, nagplanong i-upgrade muli ang LRT-1 Cavite Line. Aksidente ng mga motorsiklo, kabi-kabila sa kalsada. Produktong petrolyo, muling itataas sa susunod na linggo. Balik eskwelahan, kaya balik commute na naman ang ilang estudyante. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, muling idedesenyo ang Light Rail Transit o LRT Line 1 Cavite Extension. Anya ay hindi na makakatakbo sa orihinal nitong linya ang LRT dahil sa proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng flyover sa New Cavite kung saan ay dapat itatayo ang tren. Ipinagbigay alam ito kay Presidente Marcos Jr. dahil anya ay isa ito sa isyu kinakailangan agad maresolbahan. Palalawigin ng LRT-1 extension ang umiiral na linya ng tren na halos 12 kilometro patungo sa istasyon ng Baclaran na magdaragdag ng mga bagong istasyon sa Parañaque, Las Piñas at Bacoor, Cavite. Ilang aksidente sa Dasmariñas, Cavite, kinakasangkutan ng 2 motorsiklo. Ang iba pang detalye ay ibabalitaan ni Casey Cuadra. Casey, irotonda mo! Biglang tumawid ang isang binatilyo dahilan ng pagkabangga ng motorsiklo sa Congressional Road sa Dasmariñas, Cavite. Sugatan ang nasabing 14 na taong gulang sa pagbagsak niya sa kalsada. Kalaunan ay nakatayo itong muli at naglakad pa. Agad namang rumesponde ang mga traffic enforcers sa lugar at nilapatan ang tinamo niyang sugat ng paunang lunas. Samantala, sa Dasmariñas, Cavite pa rin, tumila po ng backrider matapos makasalpukan ang isang kotse sa intersection Don Placido Campos Avenue at ang rider naman ay sumadsad sa kalsada. Sugatan ang 2 na dinala na sa ospital. Sa Aguinaldo Highway sa Dasmariñas, Cavite, nasangkot din sa insidente ang isang kotse habang nagmamaniubra pakaliwa nang banggain ito sa hulihan ng isang paparating na motorsiklo. Ayon sa investigasyon ay hindi agad kumagat ang preno dahil sa madulas na kalsada na dulot ng pag-ulan. May inisyal na kasunduan na ang magkabilang panig sa insidente. Para sa Rotondang Balita, ako si Casey Cuadra. Magbabalik ang Rotondang Balita matapos ang ilang paalala. Gawing be healthy ang inyong paglalakbay. Ugaliing magsuot ng helmet para sa mga nagmamotorsiklo at seatbelt para sa mga nagmamaneho at mga pasahero ng sasakyan. Iwasan ang pagmamaneho kung ikaw ay pagod o nakainom ng alak dahil maaaring maapektuhan ang inyong koordinasyon, konsentrasyon at mabilis na pagresponde sa mga biglaang sitwasyon sa kalsada. Sundin ang itinakdang speed limit at ang mga road signs upang matiyak ang ligtas at maayos na biyahe at upang maiwasan ang aksidente. Siguraduhin mayroong 7 hanggang 8 oras na tulog bago bumiyahe upang manatiling alerto at handa sa pagmamaneho. Iwasan din ang anumang distractions tulad ng paggamit ng cellphone. Sakaling nangangailangan ng tulong, tumawag sa 911 Emergency Hotline o 1555 DOH Emergency Hotline. Ayan ay paalala mula sa Kagawaran ng Kalusugan. Nakaambana naman ang pagtaas ng petrolyo sa mga susunod na araw. Di ko umali, erotonda mo. Matapos ang makatamasan ng pansamantalang pagbaba ng presyo ng gasolina nitong unang linggo ng 2025, muli naman tataas ang presyo nito sa susunod na linggo. Ayon kay Assistant Director of Oil Industry and Management Bureau ng Department of Energy o DOE, ang pagpapalawig ng production cuts at ang mataas na demand ng Amerika at Europe para sa heating fuels ngayong Enero dahil sa malamig na panahon ang kabilang sa mga naging dahilan ng pagtaas ng petrolyo.
Sa diesel, 75 sentimo hanggang piso. Sa gasolina, 40 sentimo hanggang 70 sentimo. At para sa kerosene, 70 sentimo hanggang 80 sentimo. Para sa Rotondang Balita, ako si Nicole Umali. Kailangan patuloy ang pagtaas ng petrolyo. Ano po? Salamat, Nicole. Muling bumagsa ang biyahero dahil sa balik trabaho at balik eskwela ng mga estudyante. Anong lagay ng mga estudyante dyan sa Cavite State University? Nagro-rotonda Casey Quadra. Natapos na ang bakasyon, kaya't balik eskwela at balik commute na rin ang ilang estudyante dito sa Cavite State University. Pasadong alas 6 ng hapon ay humahaba na ang pila dito sa terminal sa tapat ng CVSU. Ano kaya ang hinaing ng estudyanteng nagbabiyahe gaya nila? Nakaka-drain siya to the point na kinabukasan may pasok ka na ulit. Kaya hindi mo maiiwasang mapagod, makatulog sa biyahe. Kasi minsan, almost 90% po ng baon ko is napupunta po sa pamasahe ko. Nakakapagod talaga yung biyahe. Like yung biyahe na kahit nakaupo ka lang naman, yung parang ramdam na ramdam mo sa katawan mo na medyo nahilo ka din dahil sa biyahe. Tapos minsan kasi nakatayo ka din sa biyahe, hindi ka lang basta uupo, ganun. Dahil sa hirap ng pagbabiyahe, naisipan na ng ilang estudyante ang umupa sa dormitory, kagaya ni Angel. Napadali siya kasi mahirap talaga mag-commute, lalo na pag may klase kami na 6 p.m. So kung 6 p.m., pa din ng 9 ako makarating sa bahay namin. Kaya mas napadali yung buhay ko kasi nakakatulog ako, nakapagpahinga ako after class. Nag-iwan ng paalala ang mga nasabing estudyante sa kapwa nilang commuter. Ang advice ko lang sa kanila is gumising sila ng maaga, tapos bumiyahe agad para iwas traffic, iwas late. Dapat matuto tayong mag-consider ng iba't ibang tao na makakasabay natin. Kasi syempre, iba't ibang tao yung makakasabay natin. Dapat, minsan kasi kapag sobrang saya, minsan sobrang ingay, hindi natin napapansin na may mga taong natutulog, may mga taong napapagod. Kaya dapat i-consider din natin yung mga situation ng iba't iba nating nakakasabay. Maagang umalis. Parang kung ayaw mo ding madatna ng mga kung ano-anong trahedya, maaga kang umalis, ipak mo ng maayos yung gamit mo, huwag kang careless. Para sa Rotondang Balita, ako si Casey Quadra. Salamat, Casey. Napakahirap ng pagbabiyahe, ano? Lalo na kapag traffic. Kaya sa mga commuters dyan, lagi kayong mag-iingat. Oras, 1 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Dito na po natatapos ang ating balitaan. Kasama nyo ang inyong karotonda at naglilingkod sa inyo, Riddick Francisco.